Montajan mo lang yung motor mo, papalitan na ng mga pyesa. Pwede tayo doon magsimula, di ba? Pang Japan na tugtog. Oo nga, ninikin. Pang Japan na tugtog. Good day sa inyo mga boss. Ngayong araw magkakabit tayo ng Nissin Caliper para sa PCX 160 ng ating tropa. Tara, samahan niyo ako. Dalawang tornilyo lang ang kailangan tanggalin para maalis ang bracket at ang caliper. Gamit lamang tayo ng Allen key para mabaklas natin ito. At kung hindi ka pa naka-like and subscribe, baka naman. Share mo na rin tong video para makita ng ibang tropang naka-PCX. Salamat! Matapos kong baklasin ang lumang caliper, ay sinukat ko ang bagong CNC bracket kung ito ay tutugma o susukat sa kanyang shock. At kung titignan mabuti, hindi sumusukat o sumasakto ang kanyang bracket sa shock. So, dapat nating kikilan o tabasan ng kaunti ito. Agad ko nang sinimulan ng pagkikil o pag-grinder sa CNC bracket upang maikabit na natin ito. At natapos na natin ang pagkikil sa bracket na ito. Konting-konti lang ang ating tinabas, hindi man ito perpekto pero tiyak sasakto na ito sa shock ng ating PCX. Agaran ko nang tinanggal ang linya sa lumang caliper para mailapat na natin ang bagong CNC bracket. 12mm CNC bolts para sa bracket at 14mm CNC bolts para sa caliper. Boss! Back to black mo na yan! Sa init ng panahon ngayon, kukupas ang itim na mga bahagi ng iyong motor. Para mapanatili mo ang kaitiman ng balat mo ay ng motor mo. Gamitin mo itong back to black ni Boss. Tiyak na protektado at hindi na magmumukhang kupals ito. Sa unang pahid mo pa lang, ay kitang-kitang ina ang resulta. Madali at mabisang gamitin. Check mo na yung link sa comment section. Dating namumuti at kupas, mangingitim muli. Let's go! Ipinwesto ko na ang bracket, nilagyan ng tornilyo, pagkatapos ay hihigpitan na ito. Gumamit lamang ako ng 12mm na socket wrench at makapal na plastic para hindi maglamat sa bolt ang pagkakahigpit nito. Sinipat ko din muna ang bolt kung lumampas ba ito at tatama sa disc at kung hindi naman ay goods na ito. Sunod ko nang ipinwesto ang caliper at ilagay ang tornilyo, isa sa baba at isa sa taas, 14mm na socket wrench at parehong proseso kagaya ng kanina. Lamit tayo. Isunod ang banjo bolt at ihanda ang dalawang washers. Higpitan na rin natin ito at kung wala tayong torque wrench ay sapat na pagkakahigpit lamang ang gagawin natin. Buksan ang cover ng brake master. Gamit lamang tayo ng 8mm na T-wrench. At para sa mga magtatanong kung anong proseso ang ginawa natin sa pagbibleed, yung traditional method po na pagbibleed ang ginawa natin. Magsalin ng brake fluid sa reservoir. I-pump ng 3 hanggang 5 beses ang brake master at yung panghuli ay hold mo. At habang nakadiin ka sa preno, luwagan ang bleed screw para lumabas ang hangin dito. At bago higpitang muli ang bleed screw, kailangan ay naka-hold ka pa rin sa brake master. Ulitin lamang ang ganitong proseso hanggang maubos ang hangin sa caliper at tumigas ng muli ang pagkakapump ng brake master. Kung gusto mo namang mas mapabilis ang proseso sa pagbibleed, ang may sasuggest ko sa iyo ay yung reverse bleeding method. Gamit ka lang ng syringe tsaka maliit na hose, tapos isalpak mo dun sa bleed screw at ipump mo lang yung brake fluid hanggang umakyat siya dun sa reservoir sa brake master. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo naman kalimutan mag-like, tapos mag-subscribe ka na din. Maglagay ka na rin ng opinion mo dyan sa comment section. Salamat!